mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag? Bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila kasama si First Lady noon may reporta sa US na namatay yung anak ni Tantoco. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Alright, yun mga kababayan. Narinig natin si Manong Chavit, no, yung tungkol dito sa issue ng pagkamatay ni Tantoco. Mukhang may alam to si Manong Chavit eh. Anyway mga kababayan, bago tayo magpatuloy, nais ko muna kayo paalalahanan na huwag po sana kalimutan mag-like, mag-subscribe sa balita ni Kuya Rans TV at paki-click na rin ang notification bell. Paki-share nyo na rin ho itong video na ito. At eto na nga ho, si Manong Chavit kanina ay nagkaroon ng press con. At marami ho siyang pasabog dun sa press con niya. Pero isa sa mga talagang na ano sa akin, no, na ano dito sa sinabi ni Manong Chavit, yung tungkol ka dito sa pagkamatay ni Tantoco. Di ba tagal na nito? Ilang buwan na rin nakalipas at mukhang wala tayong balita kung ano talaga ang totoong nangyari. Di ba? Kasi nga ho, mga kababayan, mga nagsasabi na parang pinagtatakpan talaga, mukhang dinaan daw sa pera. Ewan ko pa, ano pa talaga ang totoong nangyari. Kasi matibay naman daw talaga ang ebidensya. Pero dahil nga ho siguro sa nagkaroon ng kasunduan, ayun na nga ho, na parang natahimik yung issue na yan. No? May narinig pa tayong balita, no, ayon dito kay Dean Chase na parang pinakausapan daw ang Los Angeles, no, Los Angeles Police na wag daw i-ano yung kanayan kung maaari, no. Kung maaari daw doon na lang sa kanila kasi sa social media alam niyo naman pagka may pumutok na issue kahit na nasa Amerika yan talagang aabot yan sa Pilipinas. Alright, so eto nga ho si Manong Chavit tinanong tungkol dito sa mga sa mga bangag. Sa mga Marcos, no? At ang sagot nga dito ni Manong Chavit bangag. Mga bangag, sabi daw ni Maharlika. Alam sa totoo si Manong Chavit napapalaban na rin ito sa mga attack dog eh. Maraming mga umaatake sa kanya, mga bayarang troll, bayarang vlogger, no? Sabi niya pag nakakaamoy ng pera ay talagang umaatake. Alam mo yung mga ganyan klaseng tao, mga kababayan, mga ano yan, mga walang prinsipyo. Pera-pera lang sila. Doon sila kumikita, doon sila nabubuhay sa pera. Kaya walang ano yan, no? Wala talagang malasakit yan sa bayan. Ang habol lang nila sila ay magkapera. Ganyan ho talaga, no? Ako nga ho, kung tutusin, kung gusto ko, pwede ako eh. Kaya lang, mas iniisip ko yung prinsipyo, mga kababayan, aanhin mo naman yung mga ganyan binabayaran ka, tapos puro kasinungalingan ang ipapakalat mo. Kaya lamang ho ng ginagawa niya kay Congressman Kiko Barsaga na pinaparatangan nila na sinto-sinto. Alam niyo, kung mapapansin niyo mga kababayan, lahat ng umaatake sa administrasyong ito, tinatawag nila sinto-sinto. Di ba si BP Sara, tinawag nilang baliw si BP Sara? Basta may bumabana sa kanila, ang tawag nila sinto-sinto, sila kaya mga abnoy, mga baliw. Sila talaga yung baliw eh. Sila talaga yung baliw, hindi si BP Sara, hindi si Congressman Kiko Barsaga, hindi si Manong Chavit. Okay, pakinggan natin 'to mga kababayan, itong karugtong ng video ito, itong pasabog ni Manong Chavit dito. Okay, umpisa natin. The group cited Marcos Special Allotment Orders that funneled 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFFI, the President who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Daming hawak na ebidensya si Manong Chavit. Nung nakaraan, mga kababayan, may inilabas din siyang dokumento tungkol dito kay Presidente Marcos eh. So, itong mga pasabog ni Manong Chavit, mukhang hindi lang dito magtatapos ito. Mukhang may mga kasunod pa siyang pasabog tungkol dito kay Presidente Marcos. Marami siyang hawak na ebidensya. Marami siyang hawak na ebidensya na
pwedeng magpalagapak pa kami, stress na si Presidente. Sa mga ilalabas na ni Manong Chavit. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Wala. Kinulong yung, ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine. Hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon, siya pa may kasalanan. Baka siya pa yung demanda. Eto ho yung kay ex-Marine Gutesa. Siya ho ngayon ang madidimanda. May mga nakita ako, sabi ni P. Lacson, makakasuhan daw ito si ex-Marine Gutesa. Biro yung mga kababayan, ha. Lumabas lamang siya dahil para patutuhanan yung pagkakasangkot nito si Tambaluslos, na kung saan nga ho nag-deliver din siya ng mali-maletang basura sa bahay ni Tambaluslos. Pero ngayon ang masaklap, etong si Gutesa ho makakasuhan pa. Ganyan ho ang ginagawa nila, inililihis nila ang kwan. At ito pa, pinaka-latest na balita mga kababayan, ito si Tambaluslos gagawin pang witness sa issue ng flood control. Pero inyo mga kababayan, siya pa ang magiging star witness. Siya pa ang magiging siya nga yung mastermind daw Diba? Malaking kalokohan ito mga kababayan. Ito pag nangyari ito talaga. Napakalaking kalokohan. Ang dami na ho talagang galit. Ang problema lang ho kasi, yung mga nagagalit natin kababayan na sa parting Visayas at Mindanao. Wala sa Luzon. Pero malay natin, sa mga darating na rally, magdagsaan na naman ang mga malay natin, magpuntahan na sila sa Luzon. Dahil talagang nakakagalit na ho Imagine nyo, siya na nga ho yung mastermind na tinuturo, siya pa yung magiging star witness. Nakakatetong naman. Diba? Anong klaseng itong nangyari sa Pilipinas? So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat testigo siya, protektahan na siya, Yes. at idemanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa idemanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Pag umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya? Ito, matindi. BBM. Anong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga Bangag. bangag. Bangag, sabi ni Maharlika Sabi ni Maharlika. At saka, nahuli sila kasama si First Ayun, Lady noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoko. Ayun. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Ito ang sinasabi na kung naagapan nga raw si Tantoko, maaring nakasurvive. Kaya lang ho, mga kababayan, pinigilan nga raw na i-report. No? Siguro natakot din sila, nataranta sila. Pero kung yun ho daw na i-report mga kababayan, for sure buhay na buhay si Tantoko. Sana gano'n na lang ginawa nila, di ba? Kaso hinayaan nila, umabot na ng 12 hours na gano'n na patay na nga talaga yun. Ang tanong, mabibigyan kaya ng hostisya ito si Tantoko? Di ba? Mabibigyan kaya ng hostisya ang kapag kamatay niya. Siguradong si Tantoko ito si Paulo Tantoko ay naghahanap ng hostisya ito. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Oh. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagda-drug sa kanila. Ay, nako. Nagda-cocaine.
Sinabi mo So, pa. paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Kinakagat daw yung mga takdog. Ang takdog, ulol na aso, pag mo yung blood control, kakagat. So yun ngayon ang kumakagat sa akin. Ang dami ng... Ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat. Mag-base ako record. Puro record. Now, sinasabi nila, waiting Lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang waiting. On the record. Tingnan nyo record. Tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Alam nyo, naalala ko itong issue ng wedding na ikinunik kay Gov Chavit eh. Naalala ko na sila daw ay naglalaro ng sa gitna ng dagat, nakasakay sa kanilang yate. At doon talaga pustahan na doon, matindi milyon ang pustahan. Ang mga lumabas na dito kay Pero mga kababayan, lahat ng yan ay mga kwento-kwento na lang. Kasi di ba ito si Gov Chavit nga, isa sa mga bumira dito kay ERAP. Kaya si ERAP ay napatalsik yan Dahil si Gov Chavit may mga ebidensya talagang pinanghahawakan. Baka nga itong ginagawa ni Gov Chavit mangyari din kay BBM. Di ba si ERAP napatalsik dahil dito sa mga ni Gov Chavit, mga inilabas na ebidensya. Itong ginagawa ngayon ni Gov Chavit baka isa rin ito sa mga rason para mapatalsik si BBM. Ito si Gov Chavit, mga kababayan talagang biro nyo nung isang araw naglabas ng ebidensya tapos ito na naman ngayon. Kinokonekta nila si Gov Chavit sa wedding. Totoo naman yun, may mga balita talagang lumalabas na ganyan wedding Lord si Gov Chavit. Pinabulaanan niya yan kasi yung mga sinasabi tungkol sa ganyan o sa pagiging wedding Lord, wala naman silang napatunayan Wala silang maipakitang ebidensya. Hindi kagaya ng mga talaga napakatibay ng ebidensya niya. Diba? So, si ERAP ngayon, si BBM naman. Ako, baka sumunod na nga si BBM. Dahil kay Gov Chavit, baka tuluyan na rin mapatalsik si BBM. Pasado wala ako. Di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining. Binubugbog ako niya, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million. Ayan. Kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Yes. Mga ulol na aso na kumakagat pagtaka mo ng pera. Tama. Marami po sila niya. Para si Anticler yan. Kaya, sabi ko si Mayor Isko Moreno. Ayan, patay na si Mayor Isko. Papatulo ako na huli lahat yung mga ulol na aso sa Manila. 50 pound. Para huliin ni Mayor Isko Moreno aso ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay. Okay, so ayun narinig natin si Gov Chavit na talagang patuloy itong binabakbakan ng mga attack dog na tinatawag niya, ng mga troll, ng mga bayarang vloggers, bayarang troll. Ganyan kasi talaga trabaho nila Babayaran sila. Lalo na ngayon, nag-expose na naman si Gov Chavit baka nilulusob na ngayon sa kanyang page. Ganyan talaga trabaho ng mga yan. Lalo na may inilabas na naman ito si Gov Chavit tungkol kay BBM. Yung pagkamatay ni Tantoco, mukhang may alam si Gov Chavit yan Kaya lang siguro kailangan maging solid yung ebidensya. Kaya hindi muna siya talaga nagsasalta masyado. Binasi niya na lamang yung kanyang kay Maharlika, yung tungkol sa pagiging bangag. Alright, hanggang dito na lang mga kababayan ang aking reaction video sa araw na ito. Ako po'y pansamantalang magpapaalam. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye.